malalaman kung lalaki o babae ang Muscovy duck o pato? Ako nga pala si KML at ang aking ginagawang video ay tungkol sa asola farming, duck farming, murang pagkain ng manok, bibi at pabo, bawal ipakain sa pato, sekreto para madalas mangitlog ang mga pato, ilang araw bago umpisa ang mga pato o bibi, dapat gawin kapag bagong umpisa ang mga bibi, at ilang beses pinapakain ng mga bibi. Paano malalaman kung lalaki o babae ang Muscovy duck o pato? Ating pag-usapan ngayong araw na ito. Paano ba natin malalaman kung lalaki o babae ang pato? Sa mga itik o pekin, kapag lalaki o babae, madidistinguish natin kapag may sapat na edad na, breeder na. Ang mga lalaki, kulot ang buntot, ang pekin or itik. Ang mga babae, hindi kulot ang buntot. Tapos, ang mga babae, nakwak, nag-iingay sila, nagsasalat sila. Ang itik at pekin, nakwak. Pero pag Muscovy, hindi. Bukod sa Muscovy o pato, hindi sila kulot ang buntot. At may 10 tayong paraan upang malaman kung lalaki o babae ang pato. Huwag na nating patagalin, ating simulan na kung paano malalaman kung lalaki o babae ang mga pato. Method 1. Ito yung bent sexing. Dahil walang sexual na dimorphism sa mga duckling, mayroon lamang isang tiyak na paraan upang malaman ang kasarian bago ang edad na 8 linggo, ang bent sexing. Kabilang dito ang paggamit ng inyong kamay upang baliktarin ang bent ng duckling o cloaca upang maipakita o malaman ang sexual na orientation o organo ng mga duckling. Ito ay pinakamadali sa day-old duckling, ngunit madaling saktan ang mga sisiw kung hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Number 2 method, ang bill o yung kanilang tuka. Mayroong isang napakabanayad na pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki o babae na pato. Ang mga lalaki ay nagkakaroon ng mas patag, mas malawak, mas tuwid na tuka o bill na platypus. At ang mga babae nagkakaroon ng mas pointer na tuka. Number 3 method, feathers, ang kanilang pakpak. Ang pinakamalinaw at nakakitang pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babaeng pato na duckling ay ang kanilang paglaki ng balahibo na lumalabas sa kanila. Sila ay humigit kumulang na 4 na linggong gulang. Ang mga balahibo ng babae ay lumalaki na mas mabilis, mas maaga kaysa mga lalaki. Ang mga unang duckling na may balahibo ay umuusbong sa paligid ng kanilang pakpak, buntot at tiyan ay malamang babae. Method 4, ang kanilang paa or feet. Ang mga paa ng batang lalaking bibi pato ay may posibilidad na sa labas ay proportion, at kung ihahambing ang kanilang katawan, bago pa man magkaroon ng malaking pagkakaiba sa katawan sa pagitan ng lalaki at babae. Ang mga lalaki ay kadalasang mas malaki kaysa sa babae. Ang kanilang binti ay mas makapal, habang ang mga babae nagkakaroon ng napakapayat na binti. Minsan, ang pagkakaibang ito ay kapansin-pansin. Sa ibang pagkakataon, hindi talaga kahit sa mga matatanda. Method 5. Number 5 na method, body proportion. Bilang matatandang mga barako o drake ay kadalasan doble ang laki ng mga pato. Sa mga duckling, hindi ito unang pagkakaiba, ngunit ito ay ang lalaki ay nagsisimulang lumaki
sa mga babae sa paligid ng 5 hanggang 8 gulang. Ang mga lalaki ay may bilang matatandang barako o drake ay kadalasan doble laki ng mga pato na hindi makikita sa mga dakling at hindi nagsisimulang lumaki ang mga babae sa paligid ng 5 hanggang 8 gulang. Ang mga lalaki ay nagkakaroon ng mas mahabang katawan, samantalang ang mga babae maiksi lamang kanilang katawan. Ang mga lalaki ay nagkakaroon din ng bahagyang mas malaki at mas mahabang ulo. Sa pangkalahatan, ang mga lalaki ay magiging mas chunkier, mas boyish at ang mga babae ay nagiging mas bilog ang hubog ng katawan. Number 6 method, behavior. Ang mga lalaki ay madalas na lumilitaw na mas tamad kaysa sa babae. Ang kanilang binti ay mas mabilis lumaki, mas mabilis din humaba ang kanilang katawan. Ang iba't ibang mga tagabantay ng mga pato kabilang ang aking sarili ay naobserbahan na ang mga lalaki ay mas mukhang nangangagat ng aking daliri ng aking damit kaysa mga babaeng pato. Method 7, ito yung tail. Ang mga lalaki nagkakaroon ng malapad na hugis U na mga buntot at ang mga babae naman ay nagkakaroon ng makitid at matulis hugis V-shape na buntot. Method 8, ang caruncle growth. Ang mga lalaki ay unang nagsisimulang magkaroon ng caruncle, yung red warty facial mask sa adult na mga pato. Ang mga babae ay nagkakaroon din ng caruncle pero mas mabagal lamang at ang kanilang mga caruncle ay hindi kailanman lalago ng kasing lago ng sa lalaking Muscovy or pato. Ito ay lubos na maasahan, hindi pa ko nakakita ng isang babae na may mas maraming caruncle kaysa isang lalaking Muscovy. Napakalaki ng pagkakaiba ng caruncle ng mga lalaki at babaeng Muscovy duck. Number 9 method, ang voice. Mawawala ng boses ang mga lalaki habang lumilipat ang kabataan nila patungo sa hustong gulang, 12 hanggang 6 na linggo at Number 10 method, body language. May isang pinakahuling pagkakaiba na hindi madaling makita ng isang first timer, ngunit sa isang oras ay malalaman kapag natutunan mo na ang wika ng mga katawan ng mga pato ay sisimulan mong mapansin ang maliit at hindi may paliwanag ng mga quirks na naiiba sa pagitan ng lalaki at babaeng pato, tulad ng postura, paglakad ng dakling at iba pa. Imposibleng ipaliwanag ang mga ito sa nakikita lamang sa pamamagitan ng karanasan. Sana may natutunan kayo sa aking vlog at nang pwede nyong maging gabay. Pag gustuhan mo ang video ito, pakiclick naman ng like. Bago ko naman sa channel kong ito, pakihit naman ng subscribe. Thank you for watching and happy farming mga ka-ML.